Ito ang mga kuha ng closed-circuit television o CCTV camera madaling araw noong ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Makikita na magkasamang naglalakad ang isang batang babae kasama ang isang lalaki. Sa barangay Gulang-Gulang sa Lucena City sa Quezon, walang nag-akalang ito na pala ang huling pagkakataong makikitang buhay ang bata. Kinabukasan, isang bangkay ng paslit ang natagpuan ng residenteng si Julius Rodas, 19 na taong gulang. Walang saplot, nakabusal ang bibig, nakatali ang mga kamay sa likod at puno ng mga galos at sugat sa katawan ang biktima. Agad na humingi ng saklolo sa mga pulis si Julius. Tulong! Tulong yung bata! Mabilis na tinungo ng Lucena City Police ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ng bata. Bali, doon po nakita yung bangkay ng bata, nakahubad po siya. Dalawang kamay nakatali sa likod. Doon po sa may color white na yun. Pahiga po siya, nakahiga dyan. Tapos yung ulo niya medyo naka-line-line. Hindi kalayuan sa bangkay, natagpuan ang pinaniniwalaang shorts ng biktima. Andito yung short niya na green, kasama yung underwear. Kasi yung damit niya, pinagpupunit at pinangtali niya doon sa Ayon sa mga pulis, posibleng 8 oras nang patay ang bata noong datdan nila ang bangkay. Ayon sa resulta ng medico legal, asphyxia by strangulation o pagkakasakal at blunt force trauma to the head o pagkakahampas ng matigas na bagay sa ulo ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Sa physical examination ho na ating investigator in cases meron sign of struggle. May sugat ho siya sa braso, sa binte, sa paa, then sa mukha. Sino ang batang biktima? At sino ang lalaking huli niyang kasama bago siya natagpuang patay? May kaugnayan kaya ang lalaki sa CCTV sa malagim na krimen? Tulong! Tulong yung bata! Isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Lucena City noong ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang bata, hubot-hubad at may mga sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ang immediate result ho ng death certificate is strangulation. Samantala, noong mga sandaling yun, Manong, meron ko yung nakitang batang pagala-gala, mga ganito po kalaki. pinaghahanap naman ng kanyang mga magulang ang nawawalang si Joelina Escamillas, 8 taong gulang. Madaling araw noong ika-31 ng Mayo nang mawala ang kanilang anak. Mang George, nakita niyo ba si Jolina? Hindi ko napansin eh. Bakit pre? Wala yung anak ko eh. I-report mo muna sa barangay. Malamang nandyan lang yun. Sige, salamat. Paghanap lang po ito sa buong barangay na yun, ay hindi rin po nakita. Hanggang sa labo po, pinuntahan po namin yung mga pinupuntahan namin po. Wala. Agad din inireport ng amang si Rogelio ang pagkawala ng anak sa kalapit na barangay. Magandang araw sa'yo po. Anong atin? Yung anak ko po kasi si Jolina nawawala po. Saan mo siya huling nakita? Sa barangay Gulang-Gulang po, malapit sa palengke. Sabi ko, magre-report lang po ako na yung pong anak ko ay nawawala. Kailan pa ika? Kanina pa pong alauna po ng madaling araw. Wala pa palang 24 oras na wawala yung anak. Hindi pa natin madideclare na missing person yan. Chairman, baka naman... Gito na lang. Meron kang picture ng anak mo nawawala?
Hindi ko po dala ngayon. Bumalik ka na lang dito tapos kunin mo yung picture ng anak mo. Utusan ko yung mga tao ko dito na magpaskil ng missing person bukas. Jay, ako naman po ay nagpasyalan po ngayon. Kami nag-usap po kami mag-asawa. Sabi ko nga po, dito na muna kahit sa barangay. Uuwi ako ng Unisan. Kukuha ako ng litrato ng bata. Makalipas ang ilang oras, agad ding nakabalik ng Lucena City si Rogelio at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Joelina. Uy, Rogelio! May bata daw na babaeng bangkay sintapuan sa bakanting lote. Puntahan mo. George, huwag kayo magbiro ng ganyan. Mas pang biro yan. Hindi naman ako nagbibiro, pero tignan mo na lang. Eh ngayon po, may sumalubong po sa akin. Yung gwardiya po sabi po sa akin, kuya, mayroon ikatong nakuha batang babaeng patay. Kai yun ang hinahanap mo. Ikaw mo na, ikaw mabibigla, baka di naman yun. Agad pinuntahan ni Rogelio ang nasabing bakanting lote. May nakitang bata doon. Baka anak mo na yun. Sir? Sir? Meron daw pong bata sa bakanting lote. Eh ngayon po, nadating pa ako doon sa pinangyarihan po ng bata. Sabi sa akin, ano mo yung bata? Sabi ko, anak ko po. Ano para tanda mo sa kanya? Sabi ko, yung short pong birthday, saka po yung damit niya, gutguitan. Naka-t-shirt po na stripe, puti tsaka itim. Berding shorts po. Tara po, dito po tayo. Ito po, ito. At pagdating niya sa lugar, nadatnan niya ang bangkay ng isang batang babae. Ayan po ba? Si Joelina na kaya ang natagpuang bangkay sa bakanting lote? Ay, manang, meron ako nakitang batang pagala-gala. Mga ganito po kalaki. Puspusan sa paghahanap ang pamilya ni Rogelio sa nawawalang anak na si Joelina Escamillas, 8 taong gulang. Uy, Rogelio! May bata daw na babaeng bangkay sintapuan sa bakanting lote. Puntahan mo. Hanggang sa makarating sa kanya ang balita tungkol sa isang batang babaeng natagpuang patay sa isang bakanting lote sa Lucena City. Walang sinayang na oras ang pamilya Escamillas at agad nilang pinuntahan ang nasabing bakanting lote. Sir, bawal dyan! Sir! Bawal po, sir. Sandali lang po kayo. Gamito niya yun. Gamito na anak ko yun. Kumpirmado, si Joelina nga ang natagpuang bata. Anak ko po yan. Nasaan ang anak ko? Linda! Anak ko! Misis, dito lang po tayo. Pamatakan niyo ko! Anak ko yan! Dito lang po tayo, misis. Dito proseso po ang crisis. Selena! Anak ko! Anak ko natin! Ay, nagwala po ako. Dahil talagang di ko po matadya po yung sarili ko po. Ang bangkay ni Joelina agad na dinala ng mga pulis sa morgue. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Joelina? Panganay sa 3 magkakapatid si Joelina, nasa ikalawang baitang na siya. At pangarap daw maging doktor. Sakit ng tuhod ko ngayon. Lagyan mo kaya ng langis. May langis dyan, oh. Wala na, naubos ko na. Tay, ako na po dyan.
naman kaya. Kaya ko po, kasi paglaki ko po, magiging doktor po ako. Para po pag nagkasakit po kayo ni nanay, ako na po magpapagaling po sa inyo. Anak, masyado mataas yung pangarap mo. Hindi namin kaya yan. Pero dapat lang mag-aaral ka mabuti. Para magkaroon ka nung yung scholarship. Ha? Siyempre naman po, tay, lagi naman po akong line up 9 sa card ko po eh. Pangarap nga sana maging doktor sana. Sabi ko, mag-aaral ka munang mabuti. Mag-aaral kayo kako hanggang kaya ko. Para makatulong daw sa kapwa. Dating nangingisda ang tatay ni Joelina. Dahil sa hirap ng buhay, sa isang lumang kapilya sa bayan ng Unisan, sa Quezon sila nakatira. Ito po, hiram lang namin po sa aming tiyuhin. Kaya kung sakaling pa rin gamitin, wala na po kami pupuntahan. Labi na naman po uli kami. Dahil walang trabaho, napilitang manlimos sa lansangan si Rogelio. Kuya, ate, palimos po. Salukuyan naman pong wala naman po masama at punuan po nga ng tao. Kaya naisipan ko mahingi na lang po na kinabubuhay po namin. Makabili na po kami ng bigas, nung makakuha lang po panggastos. Hanggang noong 30 ng Mayo, pumunta ang pamilya ni Rogelio sa Lucena City para mamalimos. Ate, palimos po. Sabi ko nga mga bata, natulog na kayo at bukas ay maaga pa biyahe, pauwi na. Sabi sa akin, Papa, maya-maya kami tutulog. Manghihingi pa raw sila ng pera, pambaon nga raw niya ng 2 bata. Sabi ko, sige, kay lalayo. Pagkagat ng dilim, naglatag sa isang bangketa sa gilid ng kalsada ang pamilya ni Rogelio. Bandang 1:30 ng madaling araw noong 31 ng Mayo. Linda, Oh, bakit ba? nananakit yung mga paa ko. Bili ka naman ng kape. Ha? Kape? Matulog ka na lang. Mukhang nilalabig nga ako, kailangan ko na mainit. Bili ka na. Sige, miga ka na dyan, bibila ako. Ginising ko po yung asawa ko. Sabi ko, bangon ka muna, bili mo akong kape. Si Merlinda naman, inutusan pala ang panganay na anak na si Joelina na siyang bumili ng kape. Bakit po, Nick? Bilhin mo ng kape si tatay. Sige. Pagka-edit ko po yung kinamungat po ng pagkagising, nahanap ko si kape. Yung sabi ko, nasa na? Ay, wala pa. Ano na naman ba? Nasa si Jolina? Bumili ng kape mo. Magpatulog ka nga. Ito ka ba naman? Hindi ako nagpabili. Ito yung bata inutusan mo. Buong araw tayo nagpalaboy-laboy. Pagod din ako. Ito naman, madaling araw. Inutusan pa yung bata eh. Sapat ka ako inutusan yung bata, eh, hindi yung ikaw ako inutusan ko. Antok daw siya. Sundan ko. Okay. Pinuntahan nila ang kalapit na tindahan na maaaring binilhan ni Joelina ng kape. Ano po yan? Meron ho bang bumili na batang babae dito ng kape? Mga ganyan ho kalaki? Wala. Pero ayon sa tendera, hindi naman nakarating sa tindahan ang bata. Sa patuloy na investigasyon ng Lucena City Police, napasakamay nila ang kopya ng isang CCTV. Makikita ang pagdaan ng batang kinilalang si Joelina. Kasama ang isang lalaki bandang 2:30 ng madaling araw noong 31 ng Mayo. Sino ang lalaki at ano ang kinalaman niya sa malagim na sinapit ng biktima?
Madaling araw nung ika-31 ng Mayo nang maglahong parang bula ang batang si Joelina Escamillas. Bangkay na nang matagpuan ang katawan ni Joelina sa isang bakanting lote. Nasaan ang anak ko? Pamatawan niyo ko! Ano ko yan? Joelina! Ano nga ba ang nangyari kay Joelina? Sa pagulong ng investigasyon ng Lucena City Police, nakasakamay nila ang isang CCTV footage. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 2:30 ng madaling araw, makikita ang pagdaan ng isang lalaking may dala na pulang backpack at nakasuot ng tie-dye shirt. Kapansin-pansin din ang batang babaeng kasama nito maglakad. Ang batang babae, walang iba kung hindi si Joelina. Papunta ang dalawa sa direksyon ng bakanting lote kung saan nakitang wala ng buhay ang bata. Sino ang lalaki? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis, Saan ka banda umiihi nung nakita mo yung bangkay? Sa bungad po. Sa bungad. Sa looban pa yung bangkay, paano mo nakita yun? Parang nangangamiwik po kasi pagkatapos kong umihi, nilapitan ko po. Tapos doon ko po nakita yung bangkay. Ang initial report niya po ma'am sa amin is nakita niya yung bangkay na nandun sa parting ibaba. Kaya nakapag-report siya kaagad sa barangay. naging person of interest si Julius. Siya po yung unang nakakita. So, pwede siya maging person of interest, pwede rin po siya maging witness. Nang i-review ng mga pulis ang kuha ng CCTV, napansin ng mga otoridad na ang lalaki sa video ay nakahawig sa lalaking unang nag-report sa nakitang bangkay ni Joelina. Habang nire-review ng investigator, actually dalawang investigators yung humawak, yung kabilang investigador habang nire-review yung CCTV. It turned out to be na siya yung lumabas doon sa CCTV. Nagpatawag ng isang abogado si Julius at hindi inasahan ang mga sumunod niyang sasabihin. Ayon kay Julius, siya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ayon sa extrajudicial confession ni Julius sa harap ng abogado at mga pulis, Sinasabi mo na maglahasa mo yung babae. Ano? Ilang taon yung babae sa tingin mo? Bata ba ito? Matanda ba ito? Ano? Ano dapat nang gagawin mo? Ano iniisip mong gawin mo doon sa bata? Pagkakasahin lang po. noong inutusan si Joelina, nakita ni Julius ang paslit na naglalakad. Sinundan niya ang bata at saka tinawag. Halika rito. Sumang pera? Inaya at inalok ni Julius si Joelina. Nabibigyan niya ito ng 100 piso. 100. Bibigay mo sa akin? Oo! Nung makita niya ma'am yung bata, nag-isip siya ng paraan kung paano niya mapasunod yung bata. So binigyan niya ma'am ng pera. Sumunod lang po sa akin. Sabi ko samahan po niya ako. Tapos bigyan ko siya po pera po. Sinabi mo na samahan ka, bibigyan mo ng pera. Ano naman sinabi sa inyong bata? Sabi po doon po. Nung makita niya raw ho kasi yung bata na gandahan siya doon sa bata, siguro dala na rin ng impluensya nung alak at nung solvent na ginamit niya. Kaya nahumaling siya doon sa bata, naisipan niyang gumawa ng paraan na mapasama yung bata sa kanya.
Dito na sila nahagip ng CCTV habang naglalakad. So saan kayo pumunta? Bakanting lote po dito po sa Meral ko. Ito po siya sa madilim po. Ilang saglit pa, nakarating sila sa isang bakanting lote ayon sa mga polis. Pagsisiwalat ni Julius sa mga polis, pinagsayaw niya si Joelina habang nasa bakanting lote. Sumayo ka. Kuya, Pero hindi sumunod ang bata. kuya, Sinabi na sumayo ka eh! kuya, ayaw ko nga po. Ayaw mo sumayaw? Ha? Ayaw ko po. Nagdilim ang paningin ni Julius at dito na raw nagawa ang karumal-dumal na krimen. Anong ginawa mo doon sa bata? Sige nga, sabihin mo. Hinubadan ko muna po, tapos hinalay ko po. Paano mo hinubad? Anong hinubad mo muna? Yung damit po, pinunit ko po, tapos short po at yung panglob niya po. Nung matalian niya po yung kamay, sa kanya po ma'am ginawa yung kanyang panghahalay. Then, pinilas niya po ulit yung damit matapos siyang gawin yung karumal-dumal na krimen. Sa kanya, tinalian yung pa and yung bibig. Nagtanong rin po ako kung di nanlaban yung bata. Yung bata daw po ay nanlaban, may chance din po na pinukpok niya ng bato sa ulo. Bakit mo ginawa yun? Nandilim po yung paningin ko po sa kanila sa bata po na yun. Eh bakit magdidilim ang paningin mo? Ikaw ba ay lasing? O ikaw ba ay... Lasing po. Umalis si Julius na tila walang nangyari at bumalik sa palengke kung saan siya namamalagi. Kinabukasan, dito na siya nagpanggap na siya ang nakakita sa katawan ng biktima. Maaaring chinecheck lang niya kung may nakakita doon sa bangkay or wala pa. So kaya ni-report niya nung nakita niya. Dahil sa pag-amin sa nagawang krimen, naging pangunahing suspect sa pagpatay si Julius Rodas. Sige. Nakuha rin kay Julius ang tie-dye shirt at shorts na suot niya nang mangyari ang krimen. Naharap sa kasong rape with homicide si Julius at nakakulong ngayon sa Lucena City Police Station. Suspect po natin is lehitimong nandito ho sa bayan ng Lucena, pero hindi ho siya halos umuwi ng bahay nila. So nagiging palaboy rin po yun dito sa streets ng Lucena, sa parke, paikot-ikot ho siya. Qualify siya sa natatandaan mo rape anong with kulay? homicide. Habang buhay po yan ma'am na pagkakakulong. Dagdag ng mga polis, dati na ring nahuli at nakulong sa kasong pagnanakaw ang suspect. Based on record po is marami po siyang naging cases na po ng theft dito sa locality. May pag-amin din siya na ginawa sa amin na nung gawin niya po yung krimen, under siya ng influence ng alak and ng solvent. 5 araw matapos umamin sa nagawang krimen, natagpo ang patay sa loob ng selda ang suspect na si Julius. Si suspect po ma'am, after a week na siya ay nakadetain sa ating custodial facility, siya po ma'am ay nagpakamatay. Noong June 4, ma'am, 2023, at about 12:30 ng umaga, nakita yung lifeless body ng suspect. Dinala siya sa ospital para malapatan o kung possible, ma-revive pa siya. Sad to say na binawian na rin po siya ng buhay. Sa pagkamatay ng suspect, itinuturing ng case closed ang kaso.
ang pagpanaw ni Joelina, hindi pa rin matanggap ng kanyang pamilya. Hinihiling ko lang po, itong bata, gabi-gabi po. Gabi-gabi po siya nagpaano sa akin, paparandam. Sakit pa rin po sa akin, kahit hanggang ngayon. Hindi ko pa rin po nalimutan. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.